Kinumpirma nga po mga idol ng isang NBA insider na balak nga talaga ng Dallas Mavericks tanggalin si Klay Thompson sa kanilang lineup. Pero dahil nga meron itong malaking kontrata, hindi nga nila afford na i-waive o i-buy out ito since magre-reflect pa rin naman ang kanyang kontrata sa cap space ng team. Kaya ang kailangan nilang gawin na i-trade siya sa ibang kupunan. And since walang kakayahan ng Golden State na kunin si Klay sa isang trade, malaki ang posibilidad na hindi matuloy ang kanilang reunion sa ngayon. Kasabay ng balitang ito, personal na nga pong sinabi ni Klay Thompson sa harap ng media matapos siyang tanungin ng isang fan na wala pa rin naman siyang balak bumalik ngayong off-season sa Golden State dahil hindi pa rin naman patapos ang kanyang career plus meron pa nga siyang natitirang kontrata. Gagawin na lang naman niya ito sa huling taon niya sa NBA, which is papabor para naman sa kanya dahil magkakaroon para naman ito ng kontrata sa Golden State dahil sa posibilidad na pag-reunite nito kay Stephen Curry. Sa kabilang banda, kung inyo ngang matatandaan, kamakailan lamang mismo ang NBA Commissioner Adam Silver na ang nakiusap kay LeBron James bilisan ang pagdedesisyon nito kung anong kupunan ng kanyang sunod na paglalaroan. Hindi pa rin naman nakakagawa ang liga ng kanilang game schedule para sa taong 2026-2027 NBA season. At isa sa mga rason bakit napipilitan ng NBA na hintayin ang desisyon ni LeBron James dahil plano nga ng liga harapin ito ang kanyang dating team na Los Angeles Lakers sa opening night ng regular season at sa Christmas Day. Ito ang mismong dahilan bakit pinagharap nila agad ang Golden State Warriors at Los Angeles Lakers sa unang game ng preseason. Alam naman nga ninyo na ang Warriors ang pinaniniwala na may pinakamataas na chance ang salihan ni LeBron. Bali, sasakyan nga ng NBA ang hype ng magiging bagong team ni LeBron James upang magkaroon sila ng mas mataas na viewership at lumaki lalo ang kita next year. Kaya yan ang pinakatunay na rason bakit wala pang pina-finalize na game schedule ang NBA. Sa kabilang banda, sa loob lamang ng 2 taon, tinanggal agad ng Atlanta Hawks ang kanilang 2024 first overall pick na si Zaccharie Risacher matapos nila itong i-trade noong nakaraan papunta sa Dallas Mavericks. At dahil sa ginawang pag-trade sa kanya ng Atlanta, itinuturing nga siya ngayon bilang isa sa mga worst first overall pick sa history ng liga since napakadali siyang sinukuan ng Atlanta. Pero ayon sa isang analyst, magbabago rin naman ang kanyang kalagayan at sitwasyon sa Dallas. Hindi kagaya sa Hawks, mas magiging priority si Zaccharie Risacher ng coaching staff. Mas maraming playing time nga ang ibibigay sa kanya at posibleng maging parte pa siya ng starting lineup. Alam naman nga ninyo nakatutok ang Dallas sa pagpapa-improve ng mga players habang naging competitive sa West. Plano ng team gamitin si Risacher para maging bagong katandem ni Cooper Flagg at Kyrie Irving sa susunod na taon, which is good news sa Dallas dahil pareho nga itong bata pa.